Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa sa ating lahat. Sige po, let us all arise para po sa ating praise and worship and healing service. Kamusta po ang bawat isa? I know and I believe na ngayong araw na ito is the greatest gift from the Lord. Amen. Naniniwala po ba tayo? Ang paghinga pa lang po natin ngayong umaga ay napakadakila ng pagpapala na galing po sa ating Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, sister, brother, buti na lang humihinga ka pa ngayon. Sa kabila naman po, yes, salamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. Sige ka po, ibigay po natin ang pinakamalakas na palakpak na deserve po ng ating Panginoon. Pwede pa po mas malakas dyan ang kaya nating maibigay para po sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. We will continue to come before your throne, O God. We pray, Father, that this day is a great day, Panginoon, that you will do great and miraculous things in our lives, O God. We will expect more of you, O God. Your love, your salvation, your restoration, Panginoon, sa bawat isa sa amin. We will expect everything coming from you, O Lord. Sa umaga pong ito, patuloy po nating alalahanin ang lahat ng kabutihan, ang lahat ng katapatan ng ating Panginoon sa buhay natin. Maliit man yan, malaki man yan, ito po ay mahalaga sa ating Diyos. Dahil ang pagpapalang ito ay binigay niya sa ating mga anak na patuloy niyang minamahal ng lubusan. At napakapalad po natin dahil sa umaga pong ito ay nagawa natin na sambahin siyang muli, nagawa natin na tayo'y pumarito sa kanyang panambahan para ibalik ang lahat ng papuri, ibalik ang lahat ng pasasalamat sa kanya. Because He deserves everything. He deserves all the praises, all the adorations and thanksgiving coming from us. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. And I could gain the world and all its treasure. But all those things will never be enough. Pwede po ba nating sabayan ang ating awiting ito? I could gain the world and all its treasure, but all those things will never be enough. But all those things will never be enough. It is your love, O Lord. It is your love. It is your goodness. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, Father God. Your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. Nothing in this world, Nothing in this world can satisfy me.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything That has breath. that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again. Let everything. Let everything That has breath. that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything That has breath. that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the I Lord. praise in the valley. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning.
again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've Thank you for all you've done. Thank you for your grace and your mercy, Father. Thank you for your love that never ends. Sa aming pong buhay, Panginoon, marami pong dumaan. Minsan hindi namin kinakaya. May mga dumaan na minsan hindi na namin iniisip kung kaya pa ba namin gawin. Dahil kami po ay pinangunahan ng takot, ng pangamba. Pero salamat, Panginoon. Dahil alam namin, O God, na sa lahat ng pangamba na ito, sa lahat ng takot na meron kami, Panginoon, ito po yung pinapahawak mo. Ito po yung binibigyan mo ng assurance, O God. Dahil kami po ay mahal mo. Dahil ang grasya mo, Panginoon, ay higit at sapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, O God, for allowing us to worship you. Despite of our circumstances, O God. Sa umaga pong ito, hindi lang po tayo narito para umawit. Hindi lang po tayo narito para tumayo at panoorin kung sino ang mga nakatayo dito. Narito po tayo dahil meron pong isang rason. Narito tayo dahil meron tayong Diyos na pinaniniwalaan na meron po siyang magagawa. Amen po ba? Kahit hirap tayong pumasok, nagtiwala tayo at naniwala tayo na merong magandang magagawa ang ating Panginoon. Sino po ang naniniwala at nananalig sa ating Diyos na makapangyarihan, Diyos na hari ng mga hari, Diyos na lahat ng bakit tayo nasigaw sa atin, masalamat tayo ay lumapit sa Kanya. Pag po tayong magkatubing lumapit, siya na po ang tumatawag sa atin. Let us all focus ourselves on God.
namin ang lahat para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. The Holy Spirit is here. The Holy Spirit is here. Accept His love. Accept His love right now. Jesus. 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 This alabaster jar is all I have of worth. I'm breaking at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. Come on, sing with me. This alabaster jar is all I have of worth. All I have of worth. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful. You're far more beautiful. More precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. Right now, let us spill like you spill your blood. I spill my heart as an offering to my King. Let the people of God sing. Come on, lift your voice. Lift your voice to the Lord. If you want to lift your hands, you can lift your hands. If this may be your offering to you, to our God, do it so. You can give all your offerings to the Lord. Meron pa tayong kaya pang mas maibigay. Hindi yung emosyon natin. Hindi yung galit natin. Hindi yung lungkot natin ang pwede natin maibigay sa ating Panginoon, kundi ang ating sarili. Ibigay po natin lahat ng ating sarili sa ating Diyos. Alam kong meron pa kayong kayang maibigay sa Kanya. Offer. Surrender everything. Surrender everything to the Lord. Jesus, we offer our lives to you, oh God. Here I am. Here I am. Save me. Come on, give offering. As the Lord.
you for visiting us. Thank you for your presence, for your holy and sweet presence, Lord. Thank you for experiencing us, that you are great in our lives, oh God. Hallelujah. Come on, give all the praises alive. All the praises. Pinakamalakas mong papuri para sa ating Diyos. Hallelujah. 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 Oh, Jesus. Oh, Jesus. So God, Oh, Jesus. habang patuloy po namin itataas ang iyong pangalan, Panginoong Yesus, sa aming kalagitnaan, patuloy po namin welcome ang pagkilos ng banal mong Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa. Alam ko po, Panginoon, na kanina pa lamang habang kami sumasamba, may ginagawa ka na po sa buhay ng bawat isa. Let your presence, O God, be with us. At patuloy nga po, Panginoon, dalahin ko na bago matapos ang gawain ito, lahat kami ay gagawa motivated with love. Salamat po, Panginoon, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isa pong malakas na palakpak para po sa ating Diyos na buhay. Ayan. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Masarap pong sumamba sa panahong ito. Amen. Na nagugulat po tayong lahat sa mahal ng ating Meral Cobia. Sino ang nagulat? Sino po yung mga nagulat na, ha? Ba't ang laki ng Meral Cobil ko? So, isa pong okay na. Kalma muna, kalma. Mainit ang panahon. Ayan. So, praise God. So, ang topic ko po ngayong umaga is pinamagatan ko po motivated by love. No? Isa pong naalala ko lang na pinaka-slogan ba ang tawag dito? No, yung commercial na para kanino ka ba bumabangon sa bawat umaga? Ano commercial yon? Kape, no? Mga mahilig magkape, alam na. No? Para kanino ka ba bumabangon sa bawat umaga? So, ang tanong, may tanong pa ako. No? Siguro as we go through, tanong ko lang, napag-aaralan ba ang magmahal? Kinikilig naman, isinisip mo, love talaga, mga no? So, motivated by love. Yan po yung topic natin ngayon dahil lang pinaka-text natin this month is breakthrough love that brings life. So, para kanino ka nga ba bumabangon? Kanina umaga nga, no? So, kakwentuhan kami, sabi namin, grabe, no, mahal na Meral ko. Pero, meron nga ako mga nabasa, mga nagagalit na sa Facebook, sabi nila, hindi man lang tayo tinanong, dinagdag yung mga kung ano-ano. Pagka tingnan mo yung Meral ko, ang daming mga charges sa likod, no? Parang, eto lang naman yung, gantong percentage na naman yung ginamit mo, nagtitipid ka na nga ng, aircon, binabawasan mo na, pero pagdating ng Meralco bill, ang laki pa rin. Kasi pag tinignan mo yung likod ng Meralco bill, ang daming mga surcharges na mga dinadagdag sa bawat isa sa atin. Pero, kailangan mong bayaran, kasi or else, mapuputulan tayo ng ilaw. So, bakit ko po ito na biglang naging example? Kasi, alam po natin na tayong lahat ay bumabangon para magtrabaho, no, para mabayaran yung pangailangan natin sa bawat araw. Ginagawa natin yung napapagod tayo. Minsan nga, meron akong nakwento sa inyo na 70 plus na siya, nagkatrabaho pa. Meron nga akong declagger na 74 na, pero nag-resign na siya. Sabi ko, ay, 74 ka na, nagde-declag ka pa, bakit ganito? Kailangan Kailangan ng pamilya ko. Ginagawa para sa pamilya. Motivated by love. Ang mga ginagawa natin ay may dahilan. Hindi pwedeng may gawin kang isang bagay na walang dahilan. Sino dito yung gumagawa? Wala, gusto ko lang gawin. Wala, gusto ko lang, like ko lang. Ginagawa mo isang bagay dahil meron kang dahilan.
Ano nga ba ang motibasyon natin bakit natin ginagawa ang isang bagay? So, sa umaga ito, pinaka-text po natin is 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Sabi rito, yung kabuuan po, sabi sa verse 14, "For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died." No? Basahin ko na rin 15. "And He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again." Pero gusto ko pong bigyan ng diin yung "For Christ's love compels us to love." No? Yung pag-ibig ng Diyos ang nagiging motivation factor natin dapat para gawin ang isang bagay. Tinignan ko po sa dictionary ang salitang compel. Ang ibig sabihin nito ay motivates, pushes, moves us, no? Or ayun yung nagtutulak sa atin para gawin yung isang bagay. No? So dapat ay tayo po mga Kristiyano ay matuto tayo na paano nga ba, no? Sasagutin natin mamaya, paano nga ba, Sister Belen, yung gagawin ko ay magiging motivated by love? No? Patuloy po natin pinapasalamatan ang ating mga manggagawa na minsan, yung iba, wala pang tulong, nagtatrabaho sa call center, pero andyan sila, ginagamit ng Panginoon. Yung mga nanay natin dyan, na tambak pa ang labahan at plansahin, minsan nga, hindi lang ako namamalansya, ginagano-gano ko lang. Mahal ang kuryente. Tupi na lang na maayos, wala ng plansya-plansya. Ayan. Mga nanay natin na kahit maraming gawaing bahay ay andyan pa rin maagang dumarating sa iglesia para po salubungin tayo ng mga ngiti. Kaya dapat pagka sinalubong tayo ng ngiti, ngitian din naman natin. Amen po ba? Andyan po yung mga kalalakihan natin na gumagawa, yan, medyo sarado yan, pero magugulat na lang kayo pag nabuksan na yan. Merong sikretong kwartong ginagawa dyan at meron po tayo masisipag na mga kalalakihan na nagplano, nag-isip para po masagutan yung pangailangan ng ating mga children's ministry na talagang pag sinilip nyo talagang konti na lang, dapat kang umilag at baka mabagsakan ka na ng ano. Ginagawa nila yon because hindi dahil sa inutos ni pastora, dahil sa gusto lang, dahil mainit, ginagawa na nila yun because they are motivated by love. So masarap po na ginagawa natin yung isang bagay na ang motibasyon natin ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. So sabi nito sa next slide, ang definition daw po ng motivation is it is the internal and external factors that drives a person to act toward achieving a goal. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi pwedeng gumagawa ka ng isang bagay na wala kang motibasyon. Ba't mo ginagawa yan? Wala lang, gusto ko lang. Dapat laging may dahilan, ba't mo ginagawa yung isang bagay. Ano nga ba yung nagmamotivate sa atin? Reward? No? Meron bang reward? O ginagawa mo ba yung isang bagay dahil natatakot ka lang? Kailangan gawin ko to kasi baka mapagsabihan ako na hindi maganda. No? Ginagawa mo ba yung isang bagay dahil sa recognition o dahil sa obligasyon? Lahat naman yan ay pwedeng tama. No? Example na lang. Kami po kasi, naimbitahan kami ni Cap, no, Jun Dueñas, yung team namin. Sabi, Ate Belen, sali kayo sa Barangay Olympics, no. So, mga kasali doon, yung mga lahat ng empleyado ng barangay, tsaka yung mga City Hall employees na nasa barangay base. Di, syempre, sabi ko, sali kayo. Sali tayo, ma'am. Di, sali kami. So, pinag-iwa-hiwalay kami, hindi kami kampi-kampi. May nasa blue team, yellow team, red team, black team. Ako nasa purple team. So, nung isang araw, di sabi ko, parang nung before pa lang, sabi ko, parang wala man lang ako masalihang laro. Merong other games. Sige, lagay mo na lang sa other games. Tapos sabi nung namin, sabi niya, ma'am, wala pong kasali sa chess.
sali ka na lang. Sabi ko, sige, sige, sali ko. Alam ko naman kung paano takbo niyan eh. No, so, sumali. Tapos may isang araw, dapat ang laban pa ng chess sa Webes, kaya nagpaalam ko kay Sheila, pwede bang wag mo na ako magturo sa Webes? Ngayon na lang. Biglang kahapon yung laban. Sabi ko dun sa kagawad na, kagawad, sabi ko, ayoko na maglaro. Kasi natatakot akong matalo. Ang ano ko doon, fear. Natatakot ako na, matalo ko, 5 barangay, 5 color yung kakalabanin ko. No? So, pero sabi ko, parang nakakahiya naman, no, na mali yung motibasyon ko. Kasi, natatakot akong lumaban kasi natatakot akong matalo. So, sabi niya, sige friend, sige na sumali ka na. Kasi pag hindi ko sumali, 0 yung point natin. So, kahit matalo ka, laban ka lang. So, dahil nga ginagawa ko tong teaching na to, sabi ko, parang namang kailangan ko itong gawin. Ano nga ba yung motivasyon ko? Ba't ako sumali dito? Ba't ba ako sumali dito? No, para lang ba dahil sumali lang? So, sumali ako kasi nga, syempre parang ayoko na yung mga members ko kasali, tapos ako hindi. Syempre, pag leader ka, dapat kasali ka din. No, parang sa mga tahanan din natin, hindi pwedeng yung utos ka lang na utos, dapat may ginagawa ka din para mag-set ka ng good example. So, to cut the story short, may naipanalo naman ang inyong lingkod kahapon. Pero sabi ko, naawa lang yata kayo sa akin eh. Anyway, going back, motivated by love, no? Ano nga ba yung motivation mo ngayon? Ba't mo ginagawa yung isang bagay? Kayo po ang sumagot niyan. Bakit ka nga ba umaattend sa church? Kasi usher ako eh. Hindi pwedeng walang magbabantay doon. Kailangan ako umattend kasi Sunday ngayon. Kailangan po, dumating yung time sa ating buhay na dadalo tayo dahil gusto nating sumamba sa ating Panginoon. Na hindi po maging ritual na parang katulad nung dati na pupunta ka lang, magsisimba, sasamba, yung sisimba, di ba sabi nga, sisimba, ngayon hindi magsisimba, sasamba tayo sa ating Diyos. Dapat pa lang ang motivasyon natin, bakit tayo pumupunta, hindi dahil sa Sunday, hindi dahil sa, baka mapagalitan ako ng leader ko dahil wala ako. Pupunta ka dito dahil gusto mong sumamba sa ating Panginoon at gusto mong maranasan na makasama yung congregation, sabay-sabay tayo magpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na habang sumasamba tayo, may ginagawa na ang ating Diyos? Pumalakpak nga po yung naniniwala, may ginawa na ang ating Panginoon. Amen po ba? So, sa next slide po, sabi dyan, yung pinaka-text natin, compels. So, sa next slide, nakalagay po dyan, minsan, tama ang ginagawa, pero mali ang dahilan. May mga pagkakataon kasi na sa ating ginagawa, no, katulad nung sabi ko, ayoko nang sumali kasi natatakot ako matalo. So parang feeling ko, parang yabang ko, parang kailangan meron akong may isang panalo. Sabi naman ni Kagawad RJ, sabi niya, sige na ma'am, sali ka na. Sabi niya, wala naman sa matalo. Ano to, friendly game lang. Mostly kasi sa competition, laging ganyan. Friendly game lang, pero banda huli, aaway-away. No? Gusto ko, naku, dapat si ganito, yung malamang. No? So, ano nga ba yung motivasyon natin? Minsan, tama, pero mali ang dahilan. So, dapat laging, ano nga ba yung dahilan kung ba't ko ginagawa? Baka kasi mamaya, mali na yung dahilan kung bakit ka naglilingkod. Baka, pwedeng mabait, pero laging may kapalit. Pwedeng nagbibigay, kasi gusto mo minsan, may maibigay din sa'yo. Pwedeng sumunod, dahil natatakot o mapagalitan. Pwedeng maging mabait, kunwari, pero pag nakatalikod, maraming sinasabi. Pwedeng nagbibigay, pero napipilitan lang o nape-pressure lang. Sa ating pong ginagawa sa bawat araw, ano man po yung ginagawa natin, dapat kaya minsan na-stress tayo. Kaya sabi ko nga, ayoko na magpa-stress. Nakaka-high blood. Dapat po ay tanggalin natin yung mga bagay na hindi naman natin kayang baguhin lahat.
habang nagkakaedad po ako, nung medyo bata-bata pa ako, sobra pa rin po akong strikta. Kahit nga ngayon, mukhang strikta pa rin eh. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Kasi dumaan ako sa dating kabataan ko. Lahat, yung mga nakikita ko mga ugali ng kabataan ngayon, naging ugali ko din ngayon. Ay, naging ugali ko noon. Kaya, mas naging malawak na po yung pangunawa ko sa mga younger Christian, o even, kasing edad mong Kristiyano na batang isip pa rin. Kasi may mga pagkakataon sa ating buhay na ganun, na meron tayong mga ugali na hindi pa rin natin na-overcome. So, sa next slide, sabi dyan, we love because He first loves us. No? At ang lagi po nating tandaan sa ating pong ginagawa, sa ating pong buhay Kristiyano, ay hindi importante kung ano yung ginagawa natin. Ang pinaka-importante, bakit mo ginagawa? Lagi mong itanong sa sarili mo, bakit ko nga ba ito ginagawa? O di kaya naman minsan pagka medyo negative, bakit nga ba ako nagtatampo? Bakit nga ba ako nagagalit? Etong week, last 2 weeks ago, minsan kaya gabi na ako natutulog na sana ako, may mga tumatawag sa akin na kasama ko sa trabaho. Ang tawag nila kasi sa akin, Mami Belen eh. Mami Belen! Daming problema. So, kinikwento, bakit ka? Nandito po ako sa kapatid ko. Bakit? Kwento-kwento. Uminiwanan ko po yung, asawa ko, ganyan-ganyan. So, kinig ako ng problema hanggang sa nag-counsel ako. Hanggang kinabukasan, bumalik na rin siya sa pamilya nila. Sabi ko, bakit kayo nag-away? Kasi ganito, ganyan. Minsan, dahil sa ating mga maling, nakakagawa ng maling nararamdaman, nakakalimutan nating tingnan yung ating sarili na meron din tayong mali. Minsan, akala natin lagi tama. So, laging babalansyahin natin. Dapat tingnan natin yung bawat sitwasyon. At lagi ko sinasabi ito, pag nagka-counsel ako, hindi ako nakikinig sa isang side lang. I always listen to 2 sides. Kaya nga 2 yung tenga. Kasi hindi pwedeng isang tenga lang. Kailangan pakinggan mo yung both sides. Kailangan 2 yung mata. Kasi titingnan mo rin yung kabilang side at titingnan mo rin yung kabilang side. Ganon din po sa buhay natin. No? Kailangan po ang ating motibasyon, maisip natin lagi, minahal ako ng Panginoon, kaya patuloy din akong magmamahal. Okay, ngayon, simple 3 bagay lang po yung gusto kong iwanan sa umagang ito para po ma-refresh tayo sa pag-ibig ng Diyos. No, paano nga ba tayo magiging motivated by love? Number 1 is receive the love of God to us. Alam naman natin yung John 3:16, no? Gayon na lang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gayon na lamang. Pag sinabing gayon na lamang, wala po yung measure. Pero tanong ko nga sa inyo kanina, napapag-aralan ba ang pagmamahal? Ang ibig bang sabihin na mahal kita o hindi na kayo nag-aaway? No? Parang sa isang pamilya, pag sinabi bang nagmamahalan ng pamilya, ang ibig bang sabihin nun, hindi sila nag-aaway? Tahimik kayo. Nag-aaway. Nagkakasakitan ng damdamin. Normal po yan. At yan nga po yung dahilan para masabi mo na kahit na anong mangyari, you are still motivated by love. Na kahit na hindi nagkakaunawaan, kahit na mayroong differences sa mga pamilya, sa mag-asawa, kahit sa magkapatid, magkaibigan, magkatrabaho. Diba? Minsan kaya nga nag-resign kasi may mga differences sa trabaho na hindi na talaga kaya. Pero minsan, sabi ko dun sa isang kaibigan ko, buti kinakaya mo, ang dami mong problema. Sabi niya, kailangan po Ate Belen para sa aking mga anak. So, she is motivated by love. Sabi nga dun sa going back, no? So, we have to receive, bago lumayo, kailangan mo nating maranasan yung pag-ibig ng Diyos. Kailangan mo nating ma-experience yung love ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Kailangan nating ma-realize na mahal tayo ng Diyos. Naalala ko lang po kasi, no, mabilis lang din na patotoo,
nung ako'y na-born again, I was 22 years old. Masyado po akong sagradong Katoliko, at isa pong matapang na kapitbahay namin ang kumatok sa gate namin na sa Las Piñas kami nakatira. Siya po ang unang-unang nag-share ng Word of God sa bahay namin. Wala po talagang, sa bahay namin, pero when I was high school student, second year high school, meron din akong isang matapang na kaklase na ang pangalan ay Vivian Lau. Siya po ang unang nagbigay sa akin ng maliit na Bible na kulay pula, yung Gideon Bible. Yung mga kapahunuhunan kong mga kaidaran ko dyan, alam nila kung ano yung Gideon Bible. Isang maliit na Bible na New Testament lang, at ang nakalagay lang doon na Old Testament ay Proverbs at Psalm. No, siya yung nag-share ng Word of God sa akin, at tinuruan niya ako magbasa ng Bible. Hindi ko pa alam. Nung time na yon, binasa ko yung, mahilig kasi ako magbasa ng libro, mga pocketbook. So, binasa ko noon yung Gideon Bible na parang pocketbooks na walang revelation. Ay, ang ganda naman. Sabi ko pa, paulit-ulit yung kwento. Parang kwento na to sa macho, kwento na naman. Hindi ko pa alam. Wala pa yung Holy Spirit, wala pang revelation. That was second year high school. Tapos, pagdating ko nag-graduate kami ng college, yun nga yung nag-share kami ng kapitbahay namin at nakapunta kami sa Orolio High School. No, lahat kami, siya yung ginamit ng Panginoon sa aming pamilya. Kaya lang lumipat na po sila ng bahay. Siya yung nag-share ng Word of God sa amin. At dumating po yung mahabang panahon na hindi niya na po kami na-meet. No? Sabi ko nga sa mga pinsan ko, sana magkita-kita pa rin tayo sa langit nung nag-share ng Word of God sa amin. At lalo dun sa kaklase ko. Alam niyo ba yung kaklase ko na yun, before I move on sa next slide? Yung kaklase ko na si Vivian Lau, na talagang pinaano ko talaga yun, lagi kong dinream, sabi ko, Lord, gusto ko pagpunta ko sa langit, hahanapin ko talaga siya. Eh dahil may Facebook na, sabi, parang may nagano sa akin, bakit sa langit o sa hahanapin, pwede naman sa Facebook? Eh di hinanap ko nga. Talagang may asawa na kaya to. Praise God naman, nahanap ko siya, kahit na binaliktad-baliktad yung pangalan, nahanap ko siya, nag-meet kami one time. At tuwang-tuwa siya dahil hindi niya po akalain na yung isang Carolina Bancale during those days na mahiyain, tahimik, hindi nagsasalita, no, na nabahagi na niya ng Word of God ay naging born again na. Salamat sa isang Vivian Lau na nag-share ng Word of God. Although, ang buhay niya ay hindi ganon kaayos ngayon, pero nakakatuwa, no, dahil may taong nag-share ng Word of God. Kaya kayo po, sino ba yung mga tao na nagbahagi ng salita ng Panginoon sa inyo? Yung walang sawang nag-sermon sa inyo, walang sawang nag-rebuke, nagpaalala ng mga bagay sa inyo, mahalin niyo po sila. May dahilan po kung bakit nila kayo ginagabayan. Kasi nandun po na gusto nilang maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, yun, no? Nilagay ko talaga sa notebook ko yan para wag kong makalimutan. No? Yung nag-share sa amin sa Las Piñas, pastor na rin po siya, pero hindi ko lang alam kung sa JIL pa. No? So, yun yung una, receive. No? Bago natin maibigay ang pagmamahal na totoo, yung pag-ibig ng Diyos, kailangan din po muna nating tanggapin ang ating Panginoong Jesus. At naalala ko example dyan, yun nga, yung prodigal son sa Luke chapter 14. Alam naman natin yung kwento na yan, no? Yung bunsong anak nga, napasaway, kinuha yung kanyang mana, nilustay lahat, at nung ma-realize niya na hindi pala yung pera ang magbibigay sa kanya ng kasiyahan, naubos na yung lahat-lahat sa kanya, saka siya bumalik sa kanyang ama. Isa pong paalala sa buhay ng bawat isa, ang nakita kong ilustrasyon na ito, na bagamat kailangan natin kumita ng pera, minsan nga ako, nag-OT pa ako pag Sabado, kailangan ng extra income, pambayad ng kuryente, pagbayad ng internet, no? Kami mag-asawa, si Erica. So, going back, kahit na marami tayong pera, iba pa rin yung pag-ibig ng Diyos yung maranasan natin. Maganda na may pera, masarap na may pera, pero iba pa rin ang saya pag may Kristo ka sa puso mo. Amen po ba?
Sige po, palakpakan natin ating Diyos na buhay. Makakangiti ka, parang kakaiba yung joy. Last Monday, asa na si Ate Juanita? No, so, nag-Bible study kasi dyan, yung mga men's kasi, meron silang Bible study. At, kasi every time nakikita ko siya pag Sunday, para siyang si Ate Nitsi, yung, alam mo ba, yung parang sayang-saya, yung pag nakita mo nung pag Sunday, parang mahahawaan ka ng saya, parang pag hindi mo alam yung buhay nila, napakaraming problema, parang magugulat ka, ano kaya yung sekreto ng mga taong ito, laging masaya? No, si Ate, na si Ate Juanita, dyan ba siya? Nakita ko siya kanina eh. Ayan. No, so yun, pumunta kami sa bahay nila, so yan, sa likod kami ng hinanap namin, no? So, napaka-remote ng place nila. Hindi ganun kaganda yung sitwasyon, pero nakakatuwa kasi, alam niyo yun, yung every time na nakikita ko siya sa likod, minsan namimigay pa siya ng taho, nagpinapakain pa tayo ng taho, pero nung makita ko yung sitwasyon nung pamumuhay nila, sabi ko, siguro talaga, Lord, lahat ng ginagawa niya is motivated by love. Amen? Sana ganun din tayo, no? Yung maipadama natin, yung makita ng mga tao sa buhay natin, yung pagmamahal ng Diyos na naranasan natin. Maranasan lang po natin talaga ito, no? Pag atin pong tinanggap ang ating Panginoong Yesus, no? So, naligaw na ako. So, yung bunsong anak kasi, bumalik siya, no? Pero tinanggap din siya ng ating Panginoon. Parang tayo din po, sa ating pong buhay, kailangan lang po natin tanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Napakasimple lang po ng salvation. Kinokomplikado lang ng mga tao sa mundong ito. Ang laman ng Biblia, ang laman lang naman nito is pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi yung napakadaming doktrina, kaya nag-aaway-away, ang dami mga memory verse, ang dami mga kaguluhan. Pag-ibig lang po ang susi ng lahat. Amen? Simple lang po yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Simple, pero hindi ganun kadali. At siya lang po ang pwedeng gumawa nun. Amen po ba? At salamat sa ginawa ng ating Panginoon dahil nung nakakilala tayo sa Kanya, natuto na rin po tayo nagmahal. Nagmahal tayo dahil merong Panginoong Jesus na iligtas tayo sa lahat ng ating kasangalanan. Amen po. Pangalawa, return our love to God. Number 1 kanina, receive the love of God to us. Pangalawa, return our love to God. So ano po yung nakalagay sa greatest commandment? Love the Lord our God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And love your neighbors as you love yourself. Doon muna tayo sa una, no? Return our love to God, no? So pagka naranasan na daw natin yung pag-ibig ng Diyos, ay kailangan po nating ibalik natin yung pagmamahal sa ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas. Paano yun, Ate Belen? Ayun yun, basic seminar. Yung pinakapundasyon ng pagiging isang Kristiyano. Dapat nagbabasa tayo ng Biblia, dapat nagpipray tayo, dapat umaattend tayo ng gawain ng Panginoon, dapat ibinabahagi natin ang magandang balita, at dapat ay obedient tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Yun po ay return. Paano mo maipapadama ang pag-ibig mo sa Diyos? Kailangan po nating pakipag-usap sa ating Panginoon. Kailangan po nating sundin yung mga narinig natin dito sa pulpit, sa pagdi-devotion natin, no, para po lumalim tayo pagiging isang Kristiyano. Returning our love to God, ang ibig pong sabihin nito ay, kumbaga, sabi nga dyan, nagiging natural daw ang obedience pag ito ay motivated by love. Kasi minsan, kaya nag-o-obey kasi may penalty. Di ba minsan yung mga bata, pag sa mga bahay natin, magugas ka ng pinggan dyan dahil ganito. Aayusin mo yung grades mo kasi ito yung gagawin natin. No? Meron ako isang kakilala, talagang pinupush niya talaga yung anak niya na talagang, kailangan mag-top ka, kailangan ganito ka. Pinapagalitan ko. Pagka pinapagalitan ko kasi, kaibigan ko yun, pagka hindi masyado kami close, okay lang, naobserbahan ko lang.
So sabi ko sa kanya, uy, huwag mong ganyan, masyado mo naman pinipressure yung bata. Ang bata kailangan maglaro. Ang bata kailangan maranasan yung pagiging bata. Kasi minsan, ang mga magulang, hindi naman talaga para sa anak. Gusto nila na kailangan maging top yung anak ko dahil, tawag noon, syempre, proud ka. No, minsan hindi para. Kaya nga sabi ko kanina yung sinabi ko kanina, minsan tama ang ginagawa pero mali ang dahilan. No? Lagi nating i-check. Bakit mo ba pinupush? No? Kanina nga, nanood ako ng si Pastor Joey nagturo. Sabi niya, there was a time daw na yung mga anak niya bilang pastor, wala na siyang time dahil nga sobrang busy, ganyan. Tapos, laging yung mga pangarap nilang lalabas sila, sila, hindi daw natutuloy. And there was a time na may schedule na sila na may hotel na, mag-swimming na, naka-schedule na, may gawain sa Panginoon. Sabi daw ni Pastor Joey, wag na lang natin ituloy anak kasi ganito, meron kaming ganito, may activity, ganyan. Nung malaman daw ni Brother Eddie, sabi niya, hindi, ituloy mo yan. Kailangan ng pamilya mo ang meron kang time sa kanila. Bakit po? Ang tunay pong ministry at ang toong ministry ay yung ating pamilya. Amen po? Hindi ka man po tumatayo sa pulpit, hindi ka man po leader, wala ka mang posisyon, pero ikaw ay pastorita at pastor pa rin ng iyong pamilya. Amen po ba? Pumalakpak ka po lahat ng ama ng tahanan dito. Hindi man po kayo naka-assign dito para magturo sa pulpit. You are still the little pastors to your family. Give time to your family. Dapat lahat ng gagawin niyo sa kanila, motivated by love. Pagka mahal kasi, may time ka. Kaya pag mahal mo si Lord, dapat may time ka kay Lord. Kasi si Lord laging may time sa atin. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Simple lang po yung turo ko kasi practical po ako Kristiyano. Hindi ako masyadong maraming mga doktrina na yan. Baka maloka lang ako dyan. Pag-ibig lang ng Diyos yung importante, hirap pa natin gawin, tapos doktrina pa. Ayun nga lang mga historical background, hindi naman natin kailangan yan eh. Nakakalito lang, marami nag-aaway-away sa body of Christ, iba-iba yung pinanampalampalatayaan nila. Simple lang naman, yun nga lang mahalin ng kapwa, yun nga lang basic na greatest commandment, di pa atin magawa, tapos pinupulyot natin yung ating kaisipan ng kung ano-anong mga bagay na hindi naman ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So again, number 1, we have to receive the love of God. Pangalawa, we have returned our love to God. Isang example po dyan sa next slide ay si Peter. No, si Pedro po, no, na isa sa mga paborito kong disciple ng ating Panginoon. No, na alam natin kung paano siya nag-fail, isa po sa mga 12 disciples ng ating Panginoon. Pero nung time na dinay niya po si Jesus, katulad nung tinuro ko last time sa first service, na binalikan siya ng ating Panginoon without any condemnation. At ang sabi lang ng Diyos sa kanya, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? At inulit yun 3 times. Hindi po nag-condemn ang Lord. Hindi niya po sinabi kay Peter na, bakit mo ako dininay ng 3 times? Nakita kita. Bago tumilaw kang manok, hindi niyo po ni-remind yun. Ang sinabi niya lang, mahal mo ba ako? Yes, Lord, mahal kita. Ulit, mahal mo ba ako? Then feed my sheep. Mahal mo ba ang Diyos? Then go and make disciples. Punta po tayo sa number 3. Ayan, bowing back, bago tayo pumunta sa number 3. Balik ko na ulit. Si Peter po, siya po yung nagsulat niyan, above all, sa 1 Peter chapter 4, verse 18, above all, love each other deeply because love covers over the multitude of sins. Yung pag-ibig po, sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi ibig sabihin na nagmamahalan kayo, hindi kayo nag-aaway. Doon nga po nakikita yung tunay na pagmamahalan, maging sa magkaibigan, sa pamilya, sa mag-asawa, sa ministry. Nagko-conflict po talaga yan, may mga conflict, pero nandyan ka pa rin, naglilingkod ka pa rin. Bakit? Because you are motivated by love. Hindi ka tumitingin sa kahinaan ng bawat isa, dahil pag ang hinanap mo, ang kahinaan ng kapwa mo, mapapagod kang maglingkod. Yun nga lang, manalamin ka at tignan mo ang kahinaan mo sa sarili mo, baka mapagod ka na rin, tapos tinignan mo pa yung kahinaan ng bawat isa.
Ito po yung paalala ko sa iyo. Ito nakita ko lang din, narinig ko lang din po. No? Pag meron po kayong kakilala, whether Kristiyano o hindi, na nag-feed ng negative sa inyo, iwanan nyo muna. Kasi minsan po, nasusumbungan ka ng negative na bagay at hindi mo man namamalayan, nagtatanim na pala ng galit sa puso mo. Na wala naman kinalaman ka dun sa sitwasyon. Diba? Parang tayo, diba? Sa mga sitwasyon na nangyari sa ating government. Kahit na hindi ko binoto yung presidente na naupo natin ngayon, pinagpipray pa rin natin kahit ayaw ko talaga sa kanya. Uy, sorry sa mga Marcos dyan ha. Mga BBM dyan ha. Walang personalan, honestly saying this, no? Kahit na ayaw ko kay BBM, pinagpipray namin siya. And that's love. Hindi ibig sabihin na ayaw mo sa isang tao, kung ikaw naman ayaw mo kay Duterte. Ako, pinklawan ako eh. Ay, pinklawan si Ate Belen. Ayaw ko rin kay Lenny. Okay lang yun. Ayaw ko rin naman kay BBM eh. Pero ang point here is, ayaw mo man, kailangan mo pa rin ipanalangin. Hindi kasi ibig sabihin na, minsan nga isang pamilya, di ba? Isang pamilya kayo, pero iba-iba kayo ng mga presidentiable. Pero hindi ibig sabihin nag-aaway-away kayo. At kung sino man yung manalo, okay lang, cool lang. Kung siya yung nanalo, ipanalangin pa rin. And that is because mahal natin yung bansang Pilipinas, kaya kailangan nating araw-araw ipanalangin yung mga leaders na pinili ng Pilipino, ng kapwa natin. At hindi rin ibig sabihin na dahil hindi napili, hindi ka tama, o pag pinili, tama ka, ibig sabihin, hindi talaga perfect ang mundo. Kaya wag mong gawin perfect. Hindi ka pwede maging sobrang perfectionist because there's no perfect except from God. Kailangan ang ating buhay ay motivated by love. Habaan ng pasensya, pang-uunawa. No, before we go to number 3, maiksi lang naman yung turo ko. No, yung kahapon kasi sa discussion namin, si Rose Ann sa life group namin, shinare niya kasi yung ano yung bagay na hindi ka dapat mapagod. No? So, ang diniscuss niya, no, is huwag kang mapagod na magmahal o gumawa ng mabuti. Huwag kang mapagod na mangarap at huwag kang mapagod na manalangin. No? Kasi sa mundong ito, nakakapagod na eh. Yung mga bagay. Huwag mo akuin lahat yung mga bagay kasi hindi mo kayang baguhin. Yung mga bagay na nakikita mo, no? Especially sa government natin, nakakapagod. Minsan nga, pagka narinig mo, ano ba yan? Dinagdag na naman sa Meralco bill. Dami na nga binabayaran, nagtitipid na nga kami. Pero kailangan pa rin sila. Huwag mapagod magmahal, gumawa ng mabuti, huwag mapagod mangarap na pwede pa rin bumago ng Pilipinas at huwag mapagod na manalangin. Okay, number 3 po, pinakalas na po to. We have to reflect our love to others. Ito yung second part nung greatest commandment. Love your neighbor as you love yourself. No? Ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa iyo lang. Ang tunay na pag-ibig ay ipinapasa sa iba. Kaya nga po, meron tayong discipleship training. Bagamat matagal na yan, paulit-ulit na bagay, pero sabi ko nga doon sa mga challenge ko sa mga uma-attend, kailangan bago matapos ang taon, makapag-disciple ka ng kahit isa. O mayroon kang worker na tinututukan na magiging katulad mo. Dumami pa ang maging Sheila Peroche, dumami pa ang maging Pastora Vilma, dumami pa ang maging Sister Fedes Prado, Brother Roman, Sister Mea. Dumami pa ang lahi ninyo. Amen? Ibig sabihin, hindi yung ibig sabihin, maging katulad mo. Maging katulad ni Kristo. No? Kaya, may mga mga grupo-grupo akong maliliit na binabantayan at inaalagaan. Minsan, pinag-pray ko pa, Lord, sino pa ba yung gagawin ko? May mentoring group 1, 2, 3 ako. No? Wala sa record yun, pero naka-record kay Lord. Okay, number 3, reflect your love to others. No? Sabi ganun dito, love your neighbor as you love yourself. No? At ang
tunay pong refleksyon na pagiging Kristiyano ay isang good example ay yung Good Samaritan nga, no? Ito yung kwento na na-share ko rin last time, no, na isang Samaritan ang tumulong do isang lalaki na nangangailangan sugatan. No, dinaanan siya ng dalawang Levites, ng mga leaders, pero tiningnan lang. No, sa panahon natin ngayon, no, may nag-aaway na, ang ginagawa ng mga tao cellphone. Ngayon ba, naka-reels na, nag-aaway. Instead na tulungan, no, di ba, yung example ko last time, yung isang nursing student, na mayroong isang tatay na nahilo. Siguro na high blood. So, mga tao, pinipicturan, kaya walang ginagawa. May dumaang isang nursing student. No? Tinulungan po at CPR yung tatay. Kaya lang, huli na ang lahat, hindi na po umabot sa ospital. Pero ganun pa man po, nagpasalamat pa rin po yung mga pamilya kasi merong isang nursing student na tumulong sa tatay nila. Kaya sabi ko yun yung example ng Good Samaritan sa panahong ito. So, tayo pong lahat ay kinakailangan po na maging totoo, no? At ito po yung gusto kong bigyan din, walang nagmamahala na hindi nagtatampuhan. Meron pa rin itong nagmamahalan pero hindi nagtatampuhan. Minsan nga kahit mag-boyfriend pa lang, nagtatampuhan na. Di ba? Meron yan. Inaalaw ng Lord na mangyari ang bagay na yan kasi doon lalalim yung pagmamahal na tinuro ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi po perfect yung mga tao sa paligid natin, katulad ng bawat isa. Pero kailangan nating ipadama yung pag-ibig ng Diyos kasi tayong lahat hindi naman tayo lovable, pero minahal tayo ng ating Panginoon. Second to the last slide po, sabing ganun, ayan. So, kung tayo daw ay hindi motivated by love, madali tayong ma-burn out, magkakaroon tayo ng bitterness, nagkakaroon po tayo ng pride or proud, nagiging proud tayo, nagiging empty yung service natin. At ang pinakamalungkot dito ay pwede pong magkaroon tayo ng backslidden heart. Ang ibig pong sabihin nun, kahit nandito tayo, nasa isang church ka, pero yung puso mo na pala hindi na motivated by love, pwede kang mag-backslide, naka-backslide na. Why? Ang backslide spirit po ay nagsisimula sa isang bitter heart. Ang backslide spirit po ay nagsisimula pag sobra ka nang na-burn out. Parang inako mo na lahat ng responsibilidad. Nagkakaroon ka na ng pride, dahil sa akin, eto yung nangyari, dahil sa akin, pag wala ako dyan, ganito, ganyan. Ayaw ng Lord niyan. Gusto ng Lord, yung ating puso ay maging tama, yung dahilan ng ating paglilingkod ay dahil sa pagmamahal natin sa ating Panginoong Yesus. Sabi nga dyan, life's too short to be stressed about things that you cannot control. Simple lang yung pag-ibig, pero hindi ganun kadaling ibigay. Lalo na sa mga taong hindi kaibig-ibig, katulad ng ating mga buhay. And, ayan. Bakit nga ba powerful ang love? Powerful ang love kasi pag totoo yung pag-ibig na pinadama natin, nararamdaman niya ng kapwa natin. At pag naramdaman nila yung pag-ibig na yan, no, mas madali para sa kanila na maunawaan na mahal sila ng ating Panginoon. Huwag tayong mapagod na magmahal, manalangin, at gumawa ng mabuti kasi sabi nga sa Galatians 6:9, because in proper time, you will reap harvest if you do not give up. Mahal tayo ng Panginoon. Na pag-ibig ng Diyos is eternal, internal. Hindi ito nakadepende sa tao sa paligid natin. Kaya maraming napapagod sa paglilingkod kasi nakadepende sa emosyon nila natin. Dapat po hindi, no? Our God's love is sustaining, no? Hindi nakakapagod. Sa panahon ng panghihina, siya pa rin yung kalakasan natin. And God's love is transforming, no? Above all, put love, sabi po ni Peter. No? Nawa po ay meron ako maiwanan sa umagang ito sa bawat isa sa atin. Again,
ang pag-ibig ng Diyos, dapat po matanggap natin, ibalik natin sa Diyos at kailangan po ma-reflect natin sa tao, sa ating kapwa. Dapat po sa kung saan lugar man tayo nilagay ng ating Panginoon, whether yan ay sa school, sa trabaho, sa ministry, mas lalo na po sa ministry. Kasi dapat talaga mas maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. At inaalaw ng Lord yung mga conflicts na yan para ayusin yung puso ng bawat isa. Kasi kahit anong tago mo yan, lalabas at lalabas yan. Kaya again, ingatan niyo po, warning, beware sa mga pinapakinggan natin na mga bagay. Baka hindi mabuti, no? So, pagka alam mo ng mga pinag-uusapan yung buhay ng bawat isa, umalis ka na lang. Pero pagka ang pinag-uusapan dyan, ay pumunta kami, nag-live group kami kaganda, sige, okay lang, makichismis ka dyan. Pero yung pinag-usapan ay para i-down yung isang tao, alis ka na dyan. Hindi yan kalooban ng Panginoon. Ito yung time siguro para linisin natin yung ating mga isipan na polluted na ng mundong makasalanan. Huwag na nating dagdagan pa. We have to be motivated by love. So umagang ito, before tawagin ko yung mga music ministers natin, gusto ko lang po ipaawit yung isang awitin na kinumpose din po ni Pastor Joey, yung pag-aalay. No? Pag-aalay kasi merong part ng song dyan na sabing ganun, dumudulog, lumalapit. No? Ang ating puso ay ating muling idulog sa ating Panginoon. At merong part dyan, yung second line, yung chorus yata, sabi niya, buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Sige tayo pong lahat ay tumayo at habang pinapangulahan po tayo ng music ministers, gawin po natin na muli po ay ialay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Isang pag-aalay sa ating Diyos para muli po ay maibalik natin sa Kanya yung pag-ibig na ginawa niya sa ating lahat. At pinaka-importante po, mai-reflect po natin, maipadama po natin sa ating kapwa yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Let the music ministers lead us at maging panalangin po nating puso ang awiting ito. Tumutulog, sumasamo, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Bimithik dalangin sa pagsamo, maging marapat ang buhay. Once again, dumudulog, sumasamo. Tumutulog at sumasamo, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Litig dalangin sa pagsamo, maging marapat ang buhay natin sa ating ko. Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalarawan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko at pagmamahal ay sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat titik ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalarawan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Sa mahinang tinig,
awitin po natin. Buhay ko'y sa'yo Yes, oh God. lamang iaalay. Yes, Lord. Narinig ko po ang boses ng Buong mga lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lang. As we lift our hands, let us sing this song for the very last time. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. So God, papuri namin at pagmamahal ay sa iyo lamang, O Diyos. Ama, patawarin mo kami sa mga pagkakataon na hindi po tama ang dahilan na ginagawa namin ng isang bagay. Lord, ayusin mo po ang aming mga buhay, ang aming mga puso, ang relasyon namin sa aming kapwa. At dalangin namin, Panginoon, habang muli ka naming pinapapasok sa aming puso. Muli po, O God, maibalik namin ito ng tama sa iyong harapan. Turuan mo kami, Panginoon, na muli na may inspire na iyong salita. Magbigay kami ng panahon para manalangin. Hindi po namin ikahiya ang pagbahagi ng iyong salita. At patuloy po kaming mag-obey sa iyong salita, Panginoon. Dalangin din po namin na patuloy kami maging extension na iyong pagmamahal by loving, by forgiving, by extending grace and understanding, Lord, sa aming mga nakapaligid sa amin, whether sa workplace, sa trabaho, sa ministry, sa mga kapitbahay namin. And let the love of Christ shines through our lives, O God. Salamat po sa iyong salita, Panginoon, na patuloy nga po nagbabago, nag-aayos sa buhay ng bawat isa. Tuluan mo kami magmahal, Panginoon, na katulad ng pagmamahal na ginawa mo po sa amin. Salamat po, Ama, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Sige po, manatili po tayong nakatayo para po sa ating victory proclamations. Sino po dito ang nakaranas ng pagpapala at kabutihan ng ating Panginoong Jesus? Pwede po bang sumigaw ng hallelujah? Minsan pa, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Sige po, patuloy po nating ipagdiwang ang kanyang kabutihan at katapatan sa ating mga buhay. Palakpak po natin ang ating mga kamay para sa ating Diyos. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista
ng panahon, O Diyos. Sa lahat ng panahon, dapat ipagpunyi. Ikaw lamang, Panginoon. Ng mga ani, sa'yo lang nagmumula. Lahat aming pagpapala, sa'yo lang ibibigay. Tanging pagkilala, lahat mo ay umawit. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin at iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin at iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, dapat ipagpunyi. Ikaw lang, Panginoon, ng mga ani. Sa'yo lamang nagmumula. Lahat naming pagpapala, sa'yo lang ibibigay. Tanging pagkilala, pista. Sige po, ate pong awitin. Aming manunubos. Lahat po ng mga anak ng Diyos. Pista! Isigaw po natin. Pista ng iyong kabutihan. Misa pa pong awitin. Pista ng iyong aming manunubos. Pista! Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang na sa huli pong pagkakataon, ating pong awitin. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin ang iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Ito ang aming awit, awit ng tagumpay. Sino pa ang matagumpay dito? Sumigaw mo! Aming awit, hallelujah! Ito ang aming awit. Ito ang aming awit, awit ng tagumpay. Ito ang aming awit, pagkat ikaw ay buhay. Matagumpay! Matagumpay ng hari, karapat-dapat sa papuri. Ang iyong mga pinili, kasama sa paradan. Sabay-sabay awitin! Kami ay tagumpay! Tagumpay! Itaas mo natin ang ating mga kamay para sa ating Diyos! Kami ay tagumpay sapagkat ikaw ay buhay, Jesus. Higit pa sa managumpay sapagkat ikaw ay buhay. Kami ay tagumpay sapagkat ikaw ay buhay, Jesus. Higit pa sa mananagumpay sapagkat ikaw. Pwede ko po bang marinig ang lahat ng mga kalalakihan? Tagumpay sapagkat ikaw. Lahat po ng mga anak ng Diyos ng mga kalalakihan. Pa sa mananagumpay sapagkat ikaw. At ngayon naman po lahat ng mga kababaihan ng Imawi. Kami ay tagumpay sapagkat ikaw ay buhay, Jesus. Higit pa sa mananagumpay sapagkat ikaw
Pumalakpak po ang mga nagtagumpay na mga anak ng Diyos. Parang palakpak ng may krisis talaga. Praise the Lord. Nakakalungkot nga naman, no? Pag dumating si Judith, no? Talagang malulungkot ka. Sige po, samahan niyo po ako sa Mateo chapter 6 verse 26 para tayo po ay paalalahanang muli ng Panginoon kung sino tayo sa Kanya. Mga matagumpay na Kristiyano, palakpak nga po sa ating Panginoon. Ayan, kahit dumating yung mga matataas na bill natin, ako nga, 7.5. Grabe. Yan, sige po, samahan niyo ako sa Mateo muna, chapter 6, verse 26. Mamaya, pakakantahin ko kayo. Yan. Ayun, ating maestro. Yan, masdan ninyo ang mga ibon. Tama ba? Yan. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit. Sabi rito, ito na lang babasahin ko. Na hindi sila naghahasik, ni nagsisigapas, ni nagtitipon. Malalim pala to, ang Biblia pala to eh. O nagtitipon man sa mga bangan at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Basahin ko po yung mas mababaw po. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Tanungin mo nga katabi mo, sabihin mo sa kanya, mas mahalaga ka kaysa sa ibon. Ayan. Bakit ito po ang tinuturo ko? Kahapon kasi mga kababaihan, habang nagsusumba sila after ng morning watch, sabi po, yung awit doon eh, ang mga ibon, sige nga, Brad. Ang mga ibon, baba, taas mo pa, taas mo. Ang mga ibon na lumilipad, minamahal ng Diyos. Di kumukupas ang mga ibon. Ang mga ibon na lumilipad, na mahal ng Diyos. Di kumukupas, huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Laktawan natin yung mga isda, no? Sa tao na tayo. Ang sabi ron, ang mga tao na walang pera, bibigyan ng Diyos. Sobra-sobra pa ang mga tao. Ang mga tao, pera ng Diyos. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Ngayon, declaration natin by faith, no? Meron ng pera. Okay? Yan. Ang mga tao, meron ng pera, magbibigay sa Diyos. Sobra-sobra na. Ang mga tao na mayroong pera, magbibigay sa Diyos. Sobra-sobra na. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Palakpakan natin ang mga matagumpay na Kristiyano. Praise God. Biblical po yun, mga kapatid, di ba? Biblical po yun. Kaya lang po may kondisyon ng Panginoon. Ang sabi po sa Mateo chapter 6 verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. No? Mag-offer tayo, magbigay tayo sa ating mga tithes and offering. Huwag natin pakinggan yung sinasabi ng iba na wala naman yan sa katuruan. Hindi po, maging tapat tayo at hayaan natin kumilos ang ating Panginoon sa ating buhay. Sabi nga rito, kapag tayo ay naglingkod sa pamagitan ng pagbibigay, may kaakibat po itong pangako ng Diyos. No? Sabi, daragdag niya pa. Meron na tayong blessing, daragdagan niya pa. Kaya nga kanina inawit natin, sobra-sobra na ang mga tao na nagbibigay.
ang mga tao na nagbibigay sa Diyos ay mahal ng Diyos. Mali. Hindi. Sobra-sobra na. Yun. Hindi kasi ako nakatingin sa lyrics ko eh. Ang mga tao na mayroong pera magbibigay sa Diyos, sobra-sobra na. Hindi na malungkot. Hindi na malungkot. Praising the Lord. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo sama-samang magbibigay sa kanyang gawain. Dakilang Diyos, salamat po. Tunay nga po na higit pa kaming mas mahalaga kaysa sa mga ibon na aming nakikita. Ang lahat ng aming nakikita sa labas, Panginoon, ang iyong mga nilikha. Higit pa kami ng iyong tinawag, Lord. Gaya ng iyong sinabi, Panginoon, to all who receive you, to those who believe you, Lord, you gave the right to become children of God. And so, Lord, recipient kami ng iyong pagpapala, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Panginoon, todo-todo, sobra-sobra ang aming ibibigay sa gawain upang na sa ganon marami pa pong makakilala, marami pang makovered na mga gawain, Panginoon, sa labas ng aking mga kapatid, Panginoon. Pagpalain mo sila na magbibigay sa gawain ito, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ang kanilang mararanasan, Lord. We thank you, we honor you, in Jesus' name. All God's people say, Amen, Amen. Get ready to be changed, to be transformed, to be healed, and to be inspired. Let your faith ignite and set a fire that can be contained. Encounter God Retreat 2026.
Praise God. Sige nga po, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Are we blessed? Mahina po, are we blessed? Amen. Praise God. Ayan. So ngayon pong hapon na to ay dadako na tayo, tanghali. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating mahalagang announcements. Ayan po. So sa ating pong napanood po na teaser kanina lamang, ito po ay ang ating Encounter God Retreat na gaganapin po on May 9 to 10. Ayan. So ito po ay gaganapin sa Life Place Retreat and Event Center at Tagaytay City. So ang ating pong registration is still open until Sunday po, next Sunday. At ang ating registration fee po ay nagkakalaga ng 2,400. Ayan po, sa lahat po ng nais pang humabol ay pwede pa. At sa lahat po ng mga interesado, kindly approach your respective life group leader or ang inyo pong lingkod, Sister Sheila Peroche, to register your name. Ayan po, at ang ating Evangelism Training 2026, ito po ay still ongoing. So ito po ay ginaganap every Thursday sa ating pong midweek service at 7:30 p.m. and every Sunday po after second service at 2 p.m. So everyone is encouraged to join para pong lahat po tayo ay matuto pa kung paano po tayo makakapag-evangelize pa po sa ating kapanahunan ngayon. At sa lahat naman po ng ating mga couples, pwede po ba nating makita ang kamay ng mga couples po natin? Ayan, praise God. So, kayo po ay magkakaroon ng Couples Renewal of Vows on June 27, Saturday po ito, 6 p.m. at JL Taguig Church. So meron po kayong registration fee na nagkakalaga ng 700 per head at ito naman po ay nagkakalaga ng 1,400 per couple. So for those interested couples po ay required to submit a photocopy of their PSA marriage certificate as a proof of your legal marriage. So you may approach po Brother Roman Sarmento or Sister Mary Ann Sarmento for further details po or for those interested to join. At para naman po sa ating mga regular activities at ang ating pong morning watch, ito po ay ginaganap every day online via Zoom at 5 a.m. and every Saturday po face-to-face at 6 a.m. dito po sa ating church. And ang ating pong Sunday services, first service po natin, 7:30 a.m. At ang ating second service ay 10:30 a.m. At ang ating midweek service, Thursdays pa rin po ito, at 7:30 p.m. At sa umaga pong ito, handa na po ba nating i-recognize ang ating mga VIPs, very important person? Ready na po ba natin silang i-recognize? Ayan, so pag ang inyo pong pangalan ay natawag, maaari lamang po na tumayo po kayo para po kayo ay ma-recognize sa ating pong kalagitnaan. Ayan, ready na po ba ang ating music team? Praise God. So, wini-welcome po natin sa hapon, sa tanghali pong ito, si Brother Jonar Paramio. Praise God. Welcome po sa JL Taguig, Manuel Mondano. Praise God. Welcome po sa JL Taguig, Suiko Sinsha. Ayan, welcome po sa JL Taguig at si Leslie May Tamayo. Praise God. Welcome po sa JL Taguig. And I pray and hope po na hindi po ito ang una at huli nyo pong tungtong dito po sa JL Taguig. And every Sunday po, I pray na makasama pa rin po namin kayo sa mga ganitong klaseng gawain. Ayan po, so tayo po ngayon ay makakatayo na for our declaration. Ayan, 3 times each po natin itong i-declare. God bless Israel, God bless the Philippines, God bless Taguig City, and God bless and multiply the JL people all over the world. At the count of 3, 1, 2, 3. God bless Israel, God bless Israel, God bless Israel, God bless the Philippines, God bless the Philippines, God bless the Philippines, God bless Taguig City, God bless Taguig City,
the JL people all over the world. God bless us all po. Sige po, tayo po isama-samang magbalik ng pasasalamat at mataas na papuri para sa ating Diyos na buhay. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y walang hanggan, hindi na babago, anumang katayuan, anumang kalagayan, pagpapala mo'y magkakamtan. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Yes, hallelujah, Lord. Thank you, Lord, sa araw na ito. Maraming salamat, oh Lord. Unang-una sa napakagandang araw na ito na pinagkaloob sa bawat isa at sa nagdala ng iyong banal na salita. Si Nanay Belen, Panginoon, ang kanyang asawa, kanyang anak, patuloy mo silang pagpalain sa lahat ng oras. I-provide mo lahat ng kanilang pangangailangan, O Lord. Maraming salamat sa katuruan, Panginoon, na binahagi niya sa araw na ito. Alam namin na ang bawat isa ay may natutunan, O Lord, na sa mga motivation na yon, Panginoon. Maraming salamat sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang pagpalain sa araw-araw. Gayun din, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin na kinatugon mo na ng mga panalangin ng aming mga puso, pati, Panginoon, ang mga sakit, karamdaman, Panginoon, ay pinagaling mo na. Maraming salamat po. At sa lahat ng tumayo, Panginoon, sa araw na ito, magmula sa aming worship team, sa aming mga instrumentalist, Panginoon, sa gatekeeper, sa aming mga sa One, Panginoon, gayon din ang mga seniors, Panginoon. Maraming salamat, O God. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang bawat isa, makauwi kaming ligtas sa aming mga pansamantalang tahanan, O God. Maraming salamat po, Panginoon, at tinadalangin namin ang prayer request box na ito, Panginoon. Ano mga panalangin, Panginoon, ay kinatugon mo na. Maraming salamat, O God. At sa pag-ibig ng Diyos Ama, sa pakikipisan ng iyong banal na Espiritu at ang pag-ibig ng Diyos Anak, Panginoon, ay sumaamin in Jesus' name. Amen and amen. Thank you po. God bless everyone. Sound check. God bless everyone. See you all again next Sunday. For the first service, it's 7:30, and for the second service, it's 10:30 a.m.